So good luck. God bless our trip na lang. Shucks, ang lakas ng alon. Ay! Oh my gosh. Yan. OMG. Hello Team Authentic all over the world! Handa ba kayong suungin ang laki ng alon para makita ang ganda ng isla ng Sabtang dito sa Batanes? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Maayong buntag! Sad day. Sad day ka agad. Ito na yung ating magiging last whole day dito sa Batanes. And this time, pupunta na tayo ng Sabtang! Yes! Ito na siguro yung last day nagigising tayo ng 4 a.m. Oh. Grabe nga pala rin sa Batanes. Kasi dapat gumising talaga kayo ng 4 a.m. kapag magtutour kayo. Kami, nakasanayan namin kahit DIY, 4 a.m. na rin kami gumigising. Kasi at 8 a.m., OA na yung init. Grabe yung init ito guys, pang alas 12 na. But anyways, nandito na nga tayo sa San Vicente Port. From our hotel, kasama na yung package. Nag-van na tayo papunta rito. Sila na yung maghahatid sa atin. And then, from here, tatawid tayo ng bangka. Here's the situation. Mukhang marami tayong makakasabay. And then, God is good. Hindi malalaki yung alon na nakikita namin. So, sana magtuloy-tuloy, no? And then, lahat talaga kailangan naka-life vest. Tara, kuha na tayo ng life vest natin. Tapos yung tour guide na rin natin, yung nag-register for us. For our safety, kailangan natin ng life vest. Mag-life vest na kaagad tayo. Thanks! So dito pa lang kailangan naka-life vest na bago sumakay ng bangka. So yung tour guide natin, siya din yung tour guide natin last time. From Basco din pala manggagaling. Hindi doon sa Sabtang mismo. Ayan, ready na tayo. Pero nga ipagdasal natin na hindi masyadong malakas yung alon. Diba? And then ang magiging biyahe natin ay mga 30 minutes. Or kulang-kulang 30 minutes. Pero dito ako naloko. Tignan ko nga to. I-confirm ko sa inyo guys. Itong ganitong kaliit na bangka guys nakalagay oh. Capacity 111. Ha? Kasya ba rito yung 111? Ayan. OMG. Grabe, 111 ang kasya doon. So, malamang sa ganito tayo sasakay. Ang linaw talaga ng tubig, oh. Dito pala may mga isda na. So, palakpakan din tayo sa Basco. Makikita nyo, wala dyang lumulutang-lutang ng mga pet bottles, basura. Wala talaga. Kung ganito lang sana lahat ng dagat natin, diba? Lalo sanang ang ganda-ganda ng Pilipinas. Boarding na daw. Sugod mga kapatid. O baka nga 111 nga kasi parang lahat kami sasakay doon sa isang bangka lang. So good luck. Sa mga napapanood ko kasi ito isang sa pinakamaalon na dagat sa Pinas. Nice, para pala tong Roro. Merong mga motor na nakasakay. Pati yung mga kalakal. Let's go.
And then, marami talaga rito mga sundalo. Kaya, safe. Safe na safe naman. From time to time, makikita nyo talaga sila hindi nagpapatrolya. Pati ngayon dito, habang nagbo-boarding tayo, meron din. Ayan, may mga kalakal din dito. Ito yung itsura ng bangka natin. Doon tayo sa likod. Ayan. Kasi magkakatabi talaga lahat dito. Yan. Doon tayo sa likod. Ano, best, ready ka na? Ready na. Importante, nag-pray na tayo. Mukhang okay naman. Siyempre, kung hindi naman safe yung dagat, hindi naman tayo lahat papasakayin. Diba? So, tara na. We have 30 minutes dito sa boat. So, ayan na guys. God bless our trip na lang. And ayan, punong-puno tayo. Pakiramdam namin para tayong mga refugees. Natatawid ng border. Ang dami natin. Sa alis na tayo. Ayan, meron naman tayo nasa likuran pa. Yung parang mga nag-work dito. Yung mga staff. Tataka kasi kami bakit parang ayaw nilang umupo sa likod. Baka mabaya kasi kapag umandar pala. At least may life vest tayo. Ano masasabi mo? Shocked ka na? Hindi naman. Iba naman. Basta God bless our trip. 1 minute na tayong on board. So far, so good. Konti lang. Para lang tayong nasa bus, tas dumadaan lang ng mga humps. Mga lubak. Mga lubak-lubak. Ganun pa lang yung feeling natin. Tignan nyo, nakakapag-vlog pa kami. Kapag hindi na kami nakapag-vlog, alam nyo na yan. OMG! Eto na siya! Ayan, oh. Ayan, para na tayo nasa rides. So gusto lang din namin sa inyo ipakita just in case para alam nyo kung kaya ng tolerance nyo yung alon. Oh my gosh. Ayan na. This is it. Binabana nila yung mga toll na ba tawag dyan para hindi umano yung tubig. Ay my gosh. Come town. God is with us. Ay, oh my gosh. Kami lang naman yung nagre-react. Nakikita nyo ba kung paano tayo umaalog? Ayan, oh. Grabe, oh. Pero wala to, mahina pa to kaysa dun sa mga napapanood natin. So, kayang-kaya natin ito. Oh my gosh. Oh. Ngingiti-ngiti lang ako, guys. Pero kinakabahan na ako. No, hindi yan. Ayan. Para lang din makita nyo nga. Ayan, oh, grabe. Ayan. Kumbaga dinodocument namin. Para just in case, kayo na yung mag-decide kung gusto nyo pang isama tong saptang sa editor ninyo. Oh my God. Ow! Shucks, ang lakas ng alon. Ay! Oh my gosh. Ang dating tuloy guys, para akong reporter. Tinaanok sa inyo yung situation. Ay! Siguro naman sa kalahati na tayo. Grabe, yung mga bata sumisigaw. May mga bata lang naman sumisigaw. Ayan o, oh my gosh. Pero sa Sige mga lang. nasakyan natin, mga ferry ride, ito yung pinakamaalon. Pinakamaalon. Kasi talaga, ano eh, open sea na open sea. Oo. Ayan oh my gosh. Inalo nito yung sanong sa pinito. Grabe. Ayan. So at least nakikita nyo guys, ayan oh, grabe. Kapag kamailuin kayo sa biyahe, hindi to Hindi kakayanin. hindi nyo kakayanin. Actually, may mga bata nang sumisigaw. May umiiyak ng mga bata. Ayun. Ayan, oh. Yeah. OMG.
Ay no, maano kasi talaga. Ay, Nagmamaniobra kasi. hindi nga. Oh, ayun, mas Ayun. maganda pa. Oh my God. Ay, shucks. Parang hilong-hilo na rin ako. Hindi ako mahiluhin sa ano, sa mga rides, pero ito parang nahihilo ko. Parang tayong inaalog. Kaya actually talaga nagdalawang isip ako kung gagawin namin ito. Ayan na nga, nangyayari na nga siya. Hindi yun eh. Yung pala, inisip ko na kagad yung pabalik. Yung hindi pa tayo nakakapunta sa destination, inisip ko kaagad na i-experience na uli natin to. Ayan. Grabe. Thank you po. Thank you po. And we have arrived. Ito na yata yung pinakamahabang 30 minutes ng buhay namin. Di ba? Hindi na namin na-vlog ng buo. Kasi darating ka sa point na magdadasal ka na lang. Grabe yung alon. Grabe yung alon. Hindi to kakayanin ng mga, ayun na nga, yung mga may motion sickness, ganyan. Kasi talagang, meron talagang mga, you know. Kasi gagano oo. talaga guys. So gagano talaga yung Oo. bangko. Tsaka yun, may mga taong, may mga times din makita yun, ba't wala nang mga ulo yung mga tao? Yung pala nakayuko na, umaano na sila. So again, so ito yung kakaharapin nyo just in case napagdesisyonan yung pumunta dito sa Sabtang. Ito ulit si Kuya Robert. Hi Kuya Robert. Sabtang. Yes, sa Sabtang naman natin siya kasama. And then dito may maghihintay na kaagad na motor. Ang arte motor. Motorcycle. Ay, trike pala. Cocon trike. So, uunahin daw natin yung Stonehouse para wala pinakadulo. Para pabalik daw tayo, wala tayong masyadong makasabay. And then ang ating driver ay si Kuya Ronnie. Tara na. Ang ganda o nga, no? Ang tawag nga rito, ano? Kogon. Kogon trike. Kasi Kogon nata yung gamit dito. After mga kulang-kulang 30 minutes, nandito na tayo sa Chabayan Chabayan Village. So, nandito yung mga stone houses. Dito sila kilala. Nandito yung, ano tawag sa stone houses? Ivatan. Yeah. So, ito yung makita. Sorry guys, hindi pa ako makamove on dun sa, sa hilo. Sa hilo ng biyahe natin doon sa bangka. But anyways, yeah. Tara, nandito na tayo. Ang una daw nating pupuntahan yung mga waivers, yung mga nagtatahi ata. local headgears natin. Okay. Sabtang Weavers Association. Ito daw yung Kaya gawaan sa Basco dito rin sila napapagawa. nung mga headdresses. Wala po yung Ganito. association na dalawa lang din ang member. Oo nga po. Marami sila pero rotation. Ayan po. Hello po. Magandang umaga po. Everyday iba-iba yung naka-schedule. Okay po. So, ito po yung daon ng dates kanina na nasa taas. Yan yung pinaka-material nila sa paggawa ng mga local headgears natin. We call that one buyabuy, ang local name ng puno. Buyabuy? Apo, sinusuklay siya hanggang sa maging pinong-pino yung dahon. Then paarawan nila or pahanginan, mga 2-3 oras. Saka po magiging ganito na po, tatanggalin sa stock, ganito na po siya. Pag gano'n na, saka pa nila i-start ang weaving. Ito, mahigit sang araw na niyang ginagawa yon. Ganun po, medyo mabagal po siyang gawin. It took them 5 to 7 days bago po sila makabuo ng isang bakul. Isang ganito, isang bako. 5 to 7 days po siya. Oh, grabe. We call this one bakul. Oo. Yeah, the main purpose of this is protection from heat of the sun. At least may protection, ulo, batok, yung likod mo. Likod. Habang nagdadamo ka sa bukid, Opo, nagtatrabaho, tama. naglalakad ka at least. Wala pa kasi noon mga raincoats, wala pang payo, wala pang sombrero. So naging resourceful ang mga Ivatan for them to have headgear. Pambabae po ang bakul. Ang Pambabae panglalaki bakul. yung nandyan. Tadidi or kanayi, ito po siya. Kanayi. Ito naman yung panlalaki. Kanayi. Vest. Parang vest. Ganito po siya. Ah, Tapos may okay. kasamang salakot. So ayun yung panlalaki guys. Ganito po ang magiging. Yung pambabae, as in ganito lang.
Sa kanila parang may vest and then Pero merong actually, yung salakot. mga pang photo op na lang. Yung mga talagang medyo Mas makapal mas pa. makapal pa, mas marami pa yung daon. Opo. Punta na tayo sa mga Ivatan, yung mga local stone houses. Tingnan natin. Meron dito bilihan ng mga souvenirs. Ito siya. As in community talaga siya. Pero yung iba, pakiramdam namin, hindi na. Ito, oh. Hollow blocks na to eh. Hanap tayo dun sa mga totoo talaga. Ayan, itong mga susunod. Ito na talaga yung mga original na stone houses. Ito, oh. Ayan. Sana nga, no, maging heritage site siya. Maganda siya actually in person. Maganda siyang tignan. Lalo na kung mape-preserve talaga siya. Ito yung smallest barangay in Batanes with 161 individuals. Grabe, 161 individuals lang na nakatira dito sa barangay na to. Ayan, hindi pwedeng pumasok. Ito yung bahay ni Coco Martin sa You're My Boss. Ay, ito daw yung bahay ni Coco Martin sa You're My Boss. Let's explore pa tayo. Ayun, may mga sari-sari store na. Kasi sa mga dinaan natin, ang dami. Imagine. Hello po, 100 plus lang yung nakatira dito. Pero ang daming ang daming sari-sari stores. 3 na yata na dadaan natin. Ay, meron pa sila rito. Maliit na simbahan. Ganda din, oh. Tara, pasok tayo saglit. Ito yung pangalan ng chapel. Santa Rosa de Lima. May nagmimisa po talaga dito. Ay, may nagmimisa daw. Every Sunday din. Ayan, ganyan na siya talaga kalit ito. Tama nga si Kuya Robert. Mas mainit nga dito sa Sabtang. Oo nga, exactly. Kaysa sa Basco mismo. Ayan, dito naman, kapag umahangin naman, preskong-presko naman siya. Taray, may waiting shed daw. Kugon din daw yan, guys. And then, ito din. So, kung maghahalo na siya, merong mga stone houses na original. And then, meron na hindi na din. O, may school din, o. As in, community din talaga. Ang ganda nito, oh. Ganda rin ng view. Look at this view. Kissing Rock. Ang ganda. Kissing Rock? O, Kissing Rock daw yung tawag dyan, guys. Ito daw yung Kissing Rock. Tignan natin, ha? Kung talagang nagkikiss sila. Tadaan! Yes! How sweet! Tignan niyo yung mga rock formations. So, yun yung maganda sa Batanes. Alam niyo yun? Yung parang lahat ng aspect, ang ganda. Dagat, rock formations, mountains, hills, forest, lahat nasa Batanes talaga. Ganyan siya kaganda. Ayan o, picturesque. Isa pang iconic spot. Ito, di ba? Ganda. Tapos dagat ka agad. Kaya ang ganda ng combination eh. And then, ang nakatira lang daw dito, 1,800. Dito na sa buong Sabtang. Kaya literally, magkakakilala daw sila kahit by names. At dahil dyan, punta na tayo sa ating next stop, ang Chamantad Viewpoint. Tara mga, siguro mga ano na lang yung mga 5 minutes na lang siguro. Ang daanan na natin kanina. Kasi sinimulan kasi natin dulo para pabalik tayo. And maganda din kasi wala tayo masyadong nakakasabay. Next stop na tayo, guys. We are here at Chamantad Viewpoint. Guys, 8 a.m. Pero yung init niya pang 12 noon to 1 p.m. Ganun siya talaga kainit. Yan, pwede daw ditong bumaba. O, tara. Let's go. Baba tayo ng very light. Sobrang init and sobrang lakas din ng hangin. Ganda. Actually, yung landscape nila,
Yung pareho din naman ng landscape doon sa Basco. Almost the same. Nung nagbuhos yata ang Diyos ng ganitong kagandang landscape, napunta lahat yata sa Batanes. Ang ganda oh. Walang tapon. Pero ang hangin. Ang hangin, ang init. Napaka niya, extreme. Extreme yung init, extreme din yung hangin. Kaya, extreme din yung ganda ng experience natin. Kasi extreme yung ganda ng Batanes. So, di ba lahat extreme? So, ito yung ating kailangang Sa baba niya. lakarin at babain. Kasi meron daw ditong magandang beach. Meron daw ditong cove. So, syempre, kailangan makita natin siya. Kambing tsaka kalabaw. Free range. Walang Grabe, tao oh. dito. Dito naman sila paghapon. Okay. Kung nagawin na kayo sa lugar doon sa Nusa Penida ng Bali, Indonesia, almost the same. Pero ito, hindi siya masyadong touristy. Kaya ramdam na ramdam mo pa rin talaga yung nature na parang mas close na close ka sa nature. Pansin na ni Enzo, ang itim ko na daw pala masyado. Ayan o guys, so kumikinang na ako, di ba? Sabi ko naman sa kanya, etong itim na to, yung pagkaitim ko, yung pagkakinang na yan, bakas yan ng saya. Ay, Bakas yan ng ganda ng Pilipinas, di ba? All worth it. Babalik yung natural nating kulay, pero yung memories na dala nitong ginawa nating summer serye, magmamarka. magmamarka yan sa puso natin. Di ba? Merong mga times na hindi na natin mababalikan. Kaya go lang. Let's travel the world. Let's travel the Philippines. Di ba? Parang ako Miss Universe. Kaloka. Hindi mo ba to lalakarin? Apakaganda! Oh my gosh! Ang ganda! Oo nga, meron siyang cove. Tapos dito, if ever, kuya, pwede rito mag-swimming, no? Pwede siguro dito, oo. Pero saan ba do? Pag ganon? Pero grabe yung lalakbayin nyo. Kung dito kayo mag-stay sa Sabtang, pwede kayo mag-swimming, pero kung magdi-day tour kayo, syempre hindi. Hindi kakayanin. Pero if ever, ang ganda. Namangha na naman tayo. Ay, sa ganda. Sa ganda ng Batanes. Nandito naman tayo niyan sa Sabtang. Ang hindi lang natin dito mapupuntahan yung Itbayat. So hindi muna tayo doon prepared. Pagbalik natin, yun naman yung pupuntahan natin. Kasi But come back stronger! yes, come back stronger. Na mas marami tayong budget. Kasi magano tayo doon magpe-plane. Going there kasi talaga yun na talaga yung pinaka dulong-dulo talaga ng Pilipinas. So yun ang pag-iipunan natin sa pagbabalik natin sa Batanes. Hindi pa tayo umuwi, yung pagbabalik agad natin yung pinaplano natin. Next stop na tayo, nandito naman tayo sa Barangay Savidug. And then galing daw yun sa tree, sa pangalan ng tree. Talisay. Yes. Ito din na community din siya. May basketball court, and then may chapel. Tapos, ito yata yung pinaka pinipreserve na Ivatan House. Guys, dito naman daw isinut yung MTV. Oo. Yung prenup ni Yeng.
Sa kantang ikaw. Sa kantang ikaw, di ba? Halatang hindi kami masyadong nanonood to. Ang daming trivia ni Kuya na movie at saka TV na hindi kami masyadong makakunik kasi hindi nga kami masyadong nanonood na ng TV. Ayan, ganda no? Tara, pwede daw pumasok. Tara. Ayan. So sana napipreserve, no? Pero before, ito daw ang tahanan ng mga madre. Before, oo. Ito daw yung tahanan ng mga madre before. Kasi katabi nito, simbahan eh. Ito yung mismo yung chapel. Pero ngayon wala na. Ay, Ano siya, may mga blackboard doon. baka ginagamit din siya sa school? Siguro. Ayan meron ditong blackboard. Siguro for summer kasi mga bata. Ito yung ating view. Yan. Ilan po ito, Kuya? 6 meters? May almost a meter. Almost a meter. Sorry naman, hindi marunong. Almost a meter to. Napakatik talaga niya. Tapos wala pa yung bakal, ha? Bakal, oo. As in stone na talaga, tsaka corals. Grabe, no? Yeah, most of the houses here built during the Spanish era. Yeah, during the Spanish era, yan yung mga kabahayan dito. Yeah. Sayang. Sana ma-restore siya. Umalis lang daw yung may-ari. Sayang Para tuloy siyang naging ruins na. Diba? Pero yung pinakamanga haligi, nandito pa din. Ito daw, yung mga roof na to. Grabe. 40 to 45 years daw yan naglalast. Ayun, may corals, oh. Grabe, no? Yung kogon na roof nila. And then, ito nga yun, tama, may corals. Corals and stone combined. So, yeah. So, kung ang gusto nyo makita yung mga stone houses, yung iba sun houses, talaga nandito siya karamihan sa Sabtang. Kasi dun sa South Tour natin meron, pero konti lang. Parang isa nga lang yata nakita natin, no? Dakay. Oo, yung House of Dakay lang. Pero ito talaga, pangalawa na tong community na ito na napupuntahan natin. Ito pakita natin. Ito. Ang kusina, kasi sabi ko, typical setup ng isang pamilya, tatlong bahay. Tatlong bahay. Hiwalay ang kusina lang po ito. Hiwalay yung banyo, hiwalay din ang living area. Sa kusina, kulong ang usok kasi through the smoke, you'll be able to preserve yung daing, tapa, yung mga sabi ko, smoke ang natin, para dun sa wet season or the stormy season, lahat yung ni-preserve mo through the smoke, yan ang ulamin mo. Okay. So that is the... Ginagamit pa po ito? Ginagamit Oh, actually, nangangamoy pa siya, no? As itong toilet. Pero usual, original toilet nila sa likod. Ito yung main house nila. Ito yung pinaka-main house. Ayun, may signal na din. Yung dako, yung pinakamalaking bahay. Ito yung pinakamalaking bahay daw, yung Elevation, dako. ito yung nasa baba, storage area mo yan. May butas dyan, lagyan mo ng mga Yung storage ube, area. kamote. Dahil malamig, hindi masisira. Kahit 6 months, nandyan yan, okay lang po siya. Iba yung refrigerator nila before. Yeah. Ilalim ng bahay. Actually, mas maganda dito kasi doon sa kanina, no? Mas, dito kasi medyo mas preserve pa. Preserve pa talaga yung bahay. Kumbaga parang nasa original form pa yung iba. Yung iba kasi hindi na din. Lalo na to, Ito kasi, ito nasa original form pa halos. Tapos bigla may katabi na siya na parang bagong bagong gawa na siya. Bagong design. Pinalitadahan nila. Pero, Ito na platado na. Ang ganda naman ng passage Yun, dito. Oo. Diba? Actually, totoo, tuwing papasok tayo dun sa may house, no, talaga malamig talaga. Eh, galing tayo sa init, di Kaya ba? mas mararamdaman Mas natin pag mararamdaman. ibang temperatura. So, yun. So, yun na nga lang. Talagang sana lang ma-preserve. Okay, ito lang ha, bilang Filipino na nakapag-travel na sa awa ng Diyos na pag-travel tayo sa ibang bansa. Naalala niyo yung sa Japan, sa Shirakawa? Oo, Shirakawa. Diba? Nakita niyo yun, diba? Na-preserve talaga siya. And then, kung maalala niyo rin, doon sa Jeju Island, meron tayong pinuntahan ng mga bahay, ng mga houses, na pinipreserve pa din. Kumbaga, meron silang... Parang community yun, no? Yes, tapos meron silang natatanggap sa government para lang pangalagaan yung lugar na. And last na, yun doon sa Cambodia, sa Kampong Phluk, Kampong Phluk. di ba sila yung nakatira doon sa Tilt taas houses. ng tilt houses.
meron ding support yung government sa kanila para hindi sila doon umalis, para ma-preserve at maging tourist spot, in a way. Yeah, so yun yung prayer natin. Imagine niyo kung itong Ivatan houses mapipreserve na matutulungan ng government na yung mga nakatira, Ganun, bigyan no? ng subsidy, Oo, ganun, subsidy. para ma-preserve nila yung lugar. Kasi ganun yung sa may Cambodia, may libre yung kuryente, libre yung tubig, bahay. All needs nandun na. Basta ma-preserve nila. And makikita nyo yung dagsaan ng mga turista. Di ba? So sana, yun. Kaya natin ginagawa tong travel vlogs. Hindi lang para ipakita yung ganda ng Pilipinas. Kasi given na yun. Napakaganda ng Maganda Pilipinas. Pilipinas, given yun. Pero, kailangan din nating iparating na kailangan din ng tulong ng mga support para ma-preserve yung ganito. Diyos ko, papasa to sa World Heritage Site. Totoo. Ganun Actually, siya. inaano na nga daw to, base nga, sabi nga ni Kuya Robert, kinukuha na nga to ng para mapasa sa World Pero, Heritage Site. imagine niyo sa totoo lang, medyo nakakalungkot na konti na lang siya. Imagine niyo kung ganun karami, katulad nga sa Shirakawa-go, lahat ng houses ganito. As in yun, Ay, grabe, community. Ang ganda. Kasi ito makikita mo, isang bahay, original, tapos yung kasunod, medyo apartment type na. So yun lang, so sana lang, no, di ba? Tulungan natin yung community, kasi ang ganda ng Pilipinas, kailangan lang natin una ma-promote, and then kailangan ng tulong ng mga locals, para hindi na sila alis din dito. Kasi wala, ang nangyayari, yun, may isang bahay doon, napabayaan na din, umalis na yung may-ari. So yeah, yun yung pangarap natin, hindi pa huli ang lahat. Malay nyo, maging Japan pa tayo, maging South Korea pa tayo. Yes, yun lang. Ito guys, so imagine niyo. Good morning po. Pwede natin tong i-compare sa Shirakawa ng Japan. So, bakit ka pa pupunta ng Japan, di ba? Kung meron dito. Ayan. And ito, hello po. Magandang umaga po. And ito guys ha, hindi lang siya ginawa for tourist actually. As in, tinitirhan talaga siya. Yung sa Japan kasi, nangyari din naman, parang naging tourist spot na talaga siya. Ito talaga makikita mo pa yung way of living ng mga locals. Kaya actually, mas siya, mas mafe-feel mo siya. Yun yung kaibahan niya. Kumbaga parang hindi ka lang namasyal. Talagang makakasalamuha mo yung mga locals. And kahit paano magkakaroon ka ng idea kung paano sila mamuhay. Diba? Imagine, wala pang 2,000 katao yung nakatira dito. Guys, ito na yung Morong Beach. Parang ito yung pinaka-pinong buhangin na nakita namin so far. Dito sa Batanes. Dito sa Batanes. Tapos siya, puti na may halong parang mga pink. O parang sa Zamboanga. Sa Zamboanga. Para siyang may pagka-pink beach. Pakita namin sa inyo. Na-miss yun na ba to? Yung buhangin check. Buhangin check. Pakita lang muna namin sa inyo kung gaano kapino. Ayan o. Diba? Ayan. Meron siyang halo na kulay pink. Siguro mga corals. Corals to for sure. Ganda. Di ba? May pabuhangin check din tayo. Lahat talaga na-experience natin dito sa Batanes. Kung dito kayo mag-overnight or mag-stay kayo kahit mga 2 nights dito, ma-enjoy nyo to. Pwede kayo ditong maligo. Pwede po rito maligo, Kuya Robert? Pwede rito? O pwede daw ditong maligo. Kung dito kayo mag-stay, di ba? May enjoy nyo to. Ay, ito na yung ark. Ahaw. Ark. Ark. Di naman siya mukhang, may hawig din siya sa, yung sa Boracay. Pero ito, pwede siyang lapitan. And then, yun nga, sabi nga nila, dati daw, underwater daw tong Batanes. Kasi meron daw proof na yung mga corals nga kasi naglitawan. Makikita natin sila everywhere. So yun yung nagpapatunay na underwater dati yung Batanes. Ito siguro underwater to dati, no? Oo. Yung mga corals kasi Kita lang namin sa inyo guys. Oh. Bukod sa ganda ng lugar, nakikita nyo ba? Kapag nababasa siya, ayan, nagiging pink. And then yung sa taas, white na white. Di ba? Ganda niya din. And again, nasa Batanes tayo. Wala yatang hindi maganda sa Batanes. Lahat maganda. Ready na ba kayo sa pa-arco reveal? Hindi pwedeng hindi kayo kasama dito guys. Yeah! Pa-arco reveal! And syempre, hindi rin pwede na hindi namin kayo isasamang lumusong sa dagat. Tara!
tignan nyo naman kung gaano kaputi yung buhangin and kung gaano kalinaw yung tubig. Alam mo to? Oh. Oh, ang linaw ng tubig. So syempre ha, medyo maano pa rin dito. Maalon. So kung maliligo kayo, dapat nandito lang talaga sa mababaw. O, di ba? Ikot natin sila dito. This is Morong Beach in Batanes, Sabtang Island. And eto na, dito na magtatapos yung tour natin. Pero syempre, meron din tong lunch, papakita namin sa inyo. And mamaya magre-recap tayo ng very light, kung ano ba yung na-enjoy namin. And then, kung magkano ba itong tour na to, just in case magsasabtang tour din kayo from Basco. And kamusta ba yung boat tour natin kanina? Yes! So lahat yon gagawin natin yung recap natin pagbalik na natin ng Basco para tignan pa natin, para alam din namin yung time na ganito palang time kapag ka 12 hindi na pala masyadong maalon or baka mas maalon pala yung 12. Paghapon pala, final na yung alon. Yes! So yeah, so nakaka-enjoy naman siya pero yun na nga lang talaga, sobrang init talaga. Talagang madidrain ka talaga ng very very light. Actually hindi very light, ng bonggang-bongga. Nalobo. Oo, pero okay lang yun. Ito yung pinanalangin natin. Sabi natin, di bali nang ulanin tayo sa lahat ng lugar na pupuntahan natin. Huwag lang dito sa Batanes. Basco, o dito sa Batanes. Ayan, pinagbigyan tayo. Sunburn is real. Ano ito? Tatak ng... Marka na nag-enjoy tayo sa ganda ng Pilipinas. Yes! Of course, lunchtime. So kung last time, yung lunch natin, doon na mismo sa hostel. Eto, dito tayo. Malapit sa lighthouse. Ayan. So, tignan natin kung ano yung food dito. Kasi, doon sa hostel natin, nakita nyo naman yung servings nung kinain natin, di ba? Yung first tour natin. So, dito tignan natin. Another lighthouse, pero hindi pwedeng umakyat dito. Yung sa Basco lang yata yung pwedeng akyatan na lighthouse. Tara na. Yan natin kung anong food natin for today. Siyempre, hugas muna tayo. Ito na yung ating food. Ang unang sinerve ay itong macaroni. Salad siya. And then, ito yung soup natin. May laman-laman na konti. Siyempre, merong iced tea. And ito yon. Ito yung rice, binalot. Pero hindi namin alam kung meron na siyang ulam sa loob. So, ito na. Bubuksan na natin. Tingnan natin. Exciting! Ito na yung ulam din dumating na. Ito na. Wow! Ito yung rice. Parang plain rice siya. And then, ano yan, Bes? Ano po ito? Flavor? And then, ito yung ulam, oh. Gulay. Pork. Bet na enso. Fish. Nandito na tayo sa port. Grabe, oh. Mga buhangin yan, guys. Tapos, doon yun nanggaling sa mainland. Dito lang din yan sinakay sa sasakyan natin pabalik ng Basco. Diba? Grabe. And then, pakita namin sa inyo kung paano nila sinasakay yung mga motor. Okay nyo, para ka nakikipagpatintero talaga sa alon. Nagtutulong-tulong talaga sila. Ang dami nilang natutulong-tulong para lang may akyat yung motor. 4 katao sila
para sumakses sa pagkarga ng motor. Ganito ulit kalaking alon yung sasagupain natin pabalik ng bus. Ating haharapin. Kanina, baka hindi ako masyadong makapag-enjoy kasi hindi pa, ay ang ganda, tapos biglang, ay naku, sasakay nga pala uli kami ng bangka pabalik. Pero di ba tinanong natin si Kuya Robert, ito pa daw yung pinakakalmadong Kalmado alon daw para so sa far, kanila. ha? Grabe. Oo. So anyways, okay lang yan. Sabi nga, God blessed our trip. And then yung food naman, for 2 persons, okay na yon. Okay. Oo, yung isda na gusto ni Enzo, escabeche. So, carry na yun. Kasama yun sa binayaran natin. And then, mamaya nga natin sasabihin kung magkano yung binayad natin. And our honest opinion and reviews. Pagbalik na natin ng Basco na super safe. See you! And we are back at our accommodation. Yung pabalik, medyo mas kalmado yung dagat. Kalmado na. Kalmado pa rin talaga pero hindi pa rin siya advisable dun sa mga merong motion sickness. For us lang And then also, pagka ngayon kayo pumunta, today is May 22, yung mga ganitong season, grabe, sobrang init talaga, promise. As in, madidrain talaga kayo. So, kung meron kayong seniors, ganyan, tapos may mga bata, baka medyo hindi sa kanila magiging komportable. Kung mainit dito sa Basco, di hamak na mas mainit doon sa Sabtang. And then kasi nga kami, nung nag-DIY kami kahapon, ang ginawa talaga namin, ang aga namin nagsimula, 5:30. Nagsimula namin 5:30 to 9 or 9:30 na masyal tayo. Tapos, nagpahinga kami. And then, 3 or 3:30, labas ulit hanggang alas 7 na yun. Kasi kapag ganitong oras talagang grabe. Sobrang init talaga. Madidrain ka talaga. Oo. So anyways, magkano ba itong tour natin? Ito ay nagkakalaga guys ng 3,341 pesos kasama na doon yung transfer natin at yung pananghalian. Yes. So lahat naman yun all in na. So pwede ba siya i-DIY? Baka, pero sorry, wala talaga kami idea kung paano. Unlike kasi yung dito lang na land tour, mas madali pwede ka lang umarkila. So worth it ba siya? Ito rin ulit, to be honest. Kasi ganito, nung nakita kasi natin yung Sabtang, parang kunyari, nakita mo yung dagat, ay, meron din yan sa Basco. Nakita mo yung mga rock formation. Nakita mo yung mga rock formations. Yung mga hills. Yung mga hills, sasabihin mo, ay, meron din ito sa Basco. So, ganyan. So, kumbaga, parang lahat ng meron sa Basco, meron din sa Sabtang. Ang talagang unique lang talaga sa kanya, mas marami pa siyang mga Ivatan house. Yun naman sinasabi namin sa inyo nung una na parang hinahanap namin dito sa Basco na parang bakit wala na yun? Doon mafe-feel mo siya, mas payak yung pamumuhay, mas probinsya. So yun, doon mo siya mafe-feel. Kumbaga yung real Batanes na pamumuhay, mas mafe-feel mo siya doon. Yes. So yun. Pero kung ako lang, mabibigyan ako ng chance ulit, baka ito, i-exis ko na ito, hindi ko na ito isama. Kasi dito sa Basco, lahat nandito na. Kapag gusto mong maligo, lakad ka lang, may dagat na. Kapag gusto mo ng sightseeing, labas ka lang, nandito na yung Tanawin, nandito na yung rolling hills, yung lighthouse. Yes, lahat kasi dito walkable lang. Ayan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa buong Batanes series natin. And dito na magtatapos yung ating summer series. Finally! Makakapagpahinga na. Makakapagpahinga na yung balat natin. And we are so happy. Sa ibang kwentuhan, sasabihin namin sa inyo mga challenges na nakaharap natin. Pero we are so happy na nagawa natin siya. Yun nga, ginawa naman natin para ipakita yung ganda ng Pilipinas. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Travel Vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone!